Tapos grabe napaihi pa talaga siya. Ngayong araw nga nakaschedule ang pagpunta natin sa vet kasi nabanggit naman namin sa inyo na kailangan nga nating dalhin sa vet itong bago nating rescue na puppy. Although hindi pa nga natin nalalaman kung meron ba talaga nagmamay-ari sa kanya dito, kung napadpad lang ba siya dito or kung talagang itinapon siya, basta dadalhin nga natin siya sa vet para mapagamot nga yung kanyang galis. Inilabas na nga muna ni mother ng konti yung sasakyan para nga maipasok itong mga cage dito sa likod kasi nga dito sila magsistay or magpepwesto habang papunta sa vet. Syempre kasama rin nga pala natin yan itong si Brindle dahil may follow-up check-up nga siya ngayon na titurukan ulit siya para nga dun sa kanyang galis. Actually, gumagaling-galing na nga siya at ngayon ay pa-second turok na niya. Si ate siya naman nag-ready na nga po siya at nagdala na nga rin siya ng tissue at saka wipe kasi expected talaga na magsusuka itong mga to sa biyahe kasi nga nagsuka rin sila last time. At alam nyo rin naman na hindi tayo nagsasakay ng pack member dito sa likod ng walang kasama. Kaya ngayon, si ate siya nga ang kasama ng dalawang puppy na to sa likod at ito ready na nga si McQueen humada ulit. Syempre, ready na rin naman ang mga nakasakay sa likod. Safe na safe at may payong pa sila if ever na lumipat man sa kanila yung init. Kaya rin nga po pala itong cover na nagiging bubong ang pinalagay natin dito sa likod ni McQueen para nga po kapag magsasakay tayo ng pack members hindi maiinitan. Nagpayo nga lang itong si ate Shamenyo kasi minsan nga depende sa daan lumilipat talaga yung init. At habang papunta mukhang enjoy na enjoy rin naman sila. Nakakaloka naman itong si Brindle natin nung una pa nga ay atapang aaso. From this na tayong-tayo nga po siya at proud na dinali Leo to this na grabe higang-higa kasi Leo na ang ate mo. At syempre, ang ending, eto suka nga po siya at pati nga itong isang puppy nagsuka na rin. After almost 40 minutes, finally nakarating na nga tayo dito sa vet at dito talaga yung trusted vet natin. Kaya kahit malayo for the go tayo dito always. Pagdating naman, nagbababa nga agad sila na mag-a-assist sa atin dahil dalawang cage nga po itong ating daladala. Tapos alam nyo naman, for the girls nga lang po ang mga kasama for today. Kaya naman talagang buti na lang ay laging may tumutulong dito pagbubuhat kapag may mga dala tayo mga doggies. Sa second floor pa nga po kasi yung pinaka-kini, kaya naman talaga medyo mahirap nang iakyat lalo na nga't may cage na dala-dala at hindi naman pwede nakatali sila at may expose nga sila sa labas. Pag-akyat nga po, napakabait naman talaga nito si Ma'am Christine at agad niya nga po nilinis itong suka ng dalawang to. Maya-maya pa, pinalabas na rin nga po niya itong cute niyang pusa na si Maruha at si mother naman, eto nakikipaglambingan nga sa doggy dito sa clinic na si Kelly. Bale, ito nga pala yung mga bantay sa clinic, itong cute na doggy na si Kelly at ang very majestic na si Maruha. At talagang kinukulit-kulit pa nga niya itong mga puppies natin. Aliw na aliw rin naman ang mga customers, si mother at si ate Shamenyo dito sa dalawang to. Bale, nag-wait pa nga kami for a few minutes lang kasi nga nagla-lunch pa ang mga doktor. Syempre, tayo naman bumaba rin dito muna sa may palengke para nga maghanap si mother ng pasalubong para sa pack members. Una na nga siyang pumunta dito sa gulayan at kumuha nga siya ng petsa. Alam niyo naman, love yun ng ating pack members. Pero hindi nga lang po yun ang binili niya. Talaga naghanap-harap ka rin nga po siya dito at nag-ikot-ikot kasi nga gusto niya talaga ay may uwi siya sa pack members na talagang bet na bet nila. At eto nga po ang nakita niya. Correct me if I'm wrong, kamote po ito at ang anyong mommy talagang mabusisi sa pagbili kasi gusto niya yung maliliit lang po. Kaya naman talagang nailabas nga ni ate yung plastic niya ng kamote na nakatago at dito nga namili si mother ng maliliit. At sa dami-rami nga ng pinagpilian niya, Diyos ko, tingnan nyo, napaka-konti nga lang po talaga ng napili niya. O diba, sabi ko sa inyo, maarte siya sa ganyan. Pagbalik naman namin, sakto nga at ready na rin mag-umpisa ang pag-check up dito sa mga puppies na to. Bale, inuna na nga nila itong si Brindle. Syempre, ang unang ginawa nila, Doc, ay kinuha na nga muna nila ang timbang nitong si Brindle. Tumimba nga po siya ng nasa 5 kilos. O diba, talaga kasing big boned itong mga puppy na to. Very mahalaga rin nga na i-check ang kanilang temperature tapos chinek up na rin nga siya ni Doc para malaman kung meron pa ba siyang iba mga sakit. And so far, healthy naman siya bukod nga lang talaga sa kanyang galis. Bale, itong si Brindle naman, follow-up turok nga lang ang gagawin sa kanya. Kaya naman ito, nilinis na nga ni Doc yung area na pagtuturukan niya. At syempre, tinurukan na nga niya itong si Brindle. Buti na lang talaga, mabait din sa turok itong Brindle natin at hindi man lang siya umiyak. Syempre, dahil nga po big girl naman na itong ating Brindle at sanay na rin nga po siya kahit papano. After naman nun, syempre, binalik na rin nga po siya dito sa cage niya para makapagpahinga siya. Tapos, eto na nga pong isang puppy na bago nating rescue ang isinunod ni Doc. Nung tinimba nga po siya, nasa 2 kilos siya. Hindi ko alam kung tama ba lang yung timbang niya or hindi. Pero kasi yung mga cats ko, nasa 2 kilos lang din. Feel ko nga mababa yun kasi nga hindi siya makakain ng ayos. Medyo payat talaga siya dahil nga syempre ng galis niya. Balang pagkatimbang nga
ni Doc, syempre check up niya nga rin itong puppy na to. Tinignan niya nga pati yung kanyang ngipin, yung kanyang mata, at syempre yung kanyang tenga. Tapos habang chinecheck rin nga ni Doc yung skin niya, dahil nga po ng kanyang galis, may nakita rin nga po si Doc. Bala itong puppy na to, meron nga daw siya ng mga maliliit na kuto. Alin yung mga kutong mabibilis. Ayan nga nilagay pa ni Doc dito nga sa kanyang pads. At tingnan niyo, bilis niyang lumakad Although madali lang din namang i-treat yung mga ganong kuto, pero ang mahirap nga talaga ay yung kanyang galis. Tinanong rin nga ni Doc ano daw pangalan ng puppy na to, pero di pa nga natin siya napapangalanan. Pero kailangan nga ng name na ilalagay natin sa kanyang vet records. Kaya naman na nakita ni Mother, ayun nakasulat nga sa damit ng ate siya Menyo. At ang nakasulat nga doon ay Bobson. Kaya naman ang naging pangalan na nito sa kanyang vet records ay Bobson, o diba? Pero syempre, mapalitan pa natin yung pangalan na yun at depende rin nga kung ipapa-adapt pa natin siya or sa mag-a-adapt sa kanya kung ano ba yung ipapangalan sa kanya. Nagulat nga kami kasi tahimik naman siya all throughout that check-up session nang bigla nga siyang umiyak dito. Wala kasi sa sinasaktan siguro yan. Nagulat siya. Sorry na po. Hindi naman dapat Bali, hindi naman po siya nasaktan. Nagulat nga lang po siya kasi bigla nga po siyang hinawakan. Siyempre, trauma nga po siguro siya. Tapos ayun nga, napaihipa nga po siya sa takot. Pero all throughout naman po ng check-up session niya, very behave nga po siya. As compared nga po doon sa unang beses natin siya nakita na talagang ilang beses nga po siya nag-attempt na kagatin si Mother. Pero dito naman nga po sa vet ay hindi nga po siya man lang nangangagat at actually hinahayaan niya lang pong gawin yung mga gagawin sa kanya. Mukhang alam nga po niya na pagagalingin siya. Kaya nga tingnan niyo, nakikipag-cooperate siya kahit nga po dito sa pagkuha ng dugo sa kanya. Medyo nahirapan nga po kasi si Doc kasi nung una dito siya tinurukan sa kaliwa niyang kamay kaso walang nakuhan dugo kaya naman lumipat pa nga siya dito sa kanan niya. Nangyayari po kasi talaga siya most of that time. Medyo nahihirapan po talaga nakuhanan ng dugo lalo na nga kung hindi basta makita yung ugat. Pero tignan niyo nga itong si Bobson, naka-steady nga lang po siya at kahit pindot-pindutin pa nga po yung turok sa kanya, o diba? Very bait po. Bale, kinuha na rin nga po pala siya ng feces sample para tingnan po under the microscope. Tapos ito naman dugo niya ay para nga po sa CBC. Under the microscope nga, pinasili pa rin si Mother at may nakita nga daw na itlog ng worm. Kaya naman kailangan rin siyang i-deworm at ito tinurukan na nga rin siya ni Doc. Bale, ito tinurok nga po sa kanya ay para sa galis tapos dewormer na rin pero still i-deworm natin siya after 2 weeks. Pero for now, ito nga munang turok na to ang binigay sa kanya para nga lang din gumaling muna po agad yung kanyang galis. Pagkatapos naman nga nitong si Bobson, tingnan nyo naman itong si Brindle. Grabe, napakasarap ng tulog dahil nga may aircon dito. Grabe, in-enjoy niya ang moment, ha? Binigyan nga rin siya ni Doc nitong alien cone na to. Alam niyo na to para sa dogs. Kasi nga itong si Bobson meron nga tayong spray sa kanya na pampagaling nga po sa kanyang galis. Tapos yung spray nga natin na yun, hindi po niya pwedeng madilaan. Kasi nga po magiging toxic yun for them at magkakaroon nga po ng side effect kung sakali man po na ma-intake nila. Bale, sa kabilang video ko na lang rin nga ipapakita sa inyo yung binigay nga sa ating pang spray at saka papakita ko na rin kung paano natin siya inisprayan at nilagyan nga po nung cone. Ngayon nga, after ng successful check-up nila at turukan session, pauwi na rin nga po tayo at pinagpahinga na rin naman po sila agad pagka-uwi. Kasi nga syempre naliyo at napagod po sila sa biyahe.